Ayaw at sa gusto ninyo, kayo ang susunod na henerasyon ng mga leader ng ating bayan. Hindi lang ng Pasig City, kundi ng ating bansa. Always remember, the big things of tomorrow start with the little things of today. Sinasabi sa akin na ako yung umaagos ang pag-asa sa lungsod namin dahil sa amin. Tapos yung tema natin sa, hindi pa nakasulat siya, pero pag sa, yung tema natin sa graduation, di ba? Na mamumuno tayo na may character and competence. Di ba yun yung tema ng DepEd ngayong taon? So parang ba't ang bibigat naman ang sinasabi sa amin na umaagos ang pag-asa sa lungsod dahil sa amin na kailangan mamuno ako ng may character and competence. Ba't pamumuno na kaagad yung sinasabi? Papasok pa lang ako ng high school. Pero sana talaga ngayon pa lang, sa edad ninyo, sinasapuso na natin yung simpleng mensahe na yun. Dahil hindi lang yan kasabihan, hindi lang yan mga kataga, kundi ito po ay katotohanan. Sa ayaw at sa gusto ninyo, kayo ang susunod na henerasyon ng mga leader ng ating bayan. Hindi lang ng Pasig City, kundi ng ating bansa. Kayo po, yung mga nakikita natin na dapat ayusin sa bansa natin, sa lipunan natin, kanino ba magsisimula yan? Opo, importante yung mga leader ngayon. Pero mas importante ang susunod na henerasyon. Paano ba mabubuhay, paano mamumuno ang susunod na henerasyon? Ang bawat isa sa inyo, may ibang landas na tatahakin. Yung iba sa inyo, iba yung susunod, high school, college. Yung iba sa inyo, papasok sa iba ibang trabaho. Yung iba sa inyo, baka magiging teacher, katulad ng mga teacher ninyo. Yung iba sa inyo, baka papasok sa gobyerno, magiging government official, katulad ko. Yung iba sa inyo, baka magiging inhinyero. Yung iba sa inyo, baka magiging arkitekto, businessman. Endless possibilities, ang daming posibilidad. Pero anuman ang tatahakin ninyong landas, sana huwag nating kalimutan na una, tayo ang pag-asa ng ating lungsod at ng ating bayan. At pangalawa, kailangan mamuno tayo, mamuhay tayo ng may character and competence. Character, ibig sabihin, buong ating pagkatao. May integridad tayo. Anong ibig sabihin ng may integridad? Ibig sabihin, pag bumili tayo sa tindahan, sobra yung sukling na ibigay, anong gagawin natin? May hawak tayong balat ng candy. Wala naman nakakakita. Wala naman sisita sa atin. Anong gagawin natin? Tatapon natin sa kanal? O ibubulsa muna natin? Sa simpleng bagay na yun, baka sabihin, maliliit na example lang naman yan. Pero tandaan po natin, walang malaki na hindi nagsimula sa maliit. Walang malaking problema na hindi nagsimula bilang maliit na problema. Ganun din, walang malaking tagumpay sa buhay, mga pangarap natin, gusto nating makamit. Wala pong may gising na lang tayo isang umaga, tapos CEO ka na ng isang kumpanya. Hindi po nangyayari yan. Nagsisimula ang lahat sa maliliit na bagay. Nagsisimula ang lahat sa maliliit na desisyon. Nagsisimula ang lahat sa maliliit na aksyon natin, yung ginagawa natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Nagsisimula ito habang nasa elementarya pa lang tayo. Nagsisimula ito hanggang pag nasa high school na tayo, hanggang sa magtrabaho na kayo, hanggang sa magbuo na kayo ng sarili ninyong pamilya, step by step. Always remember, the big things of tomorrow start with the little things of today. So lahat ng mga matataas niyong pangarap, simulan niyo sa maliliit na bagay. Bukas mag-aaral pa ako o tatama rin ako. Didisiplinahin ko ba yung sarili ko o wag na lang, susunod na lang. Gagawin ko ba ang tama kahit walang nakatingin o mag-shortcut ako? O gagawin ko yung alam kong hindi tama kasi wala naman nakakita. Walang ibang makakapag-desisyon yan kundi kayo. Pero kung magdedesisyon kayo na maayos, maliliit na bagay, we make good decisions, even the smallest of decisions, those little things will add up. Lalaki ng lalaki yan. At baka pag nag-reunion kayo ulit ng 25 years o 50 years, baka magkagulatan kayo kung ano na ang mga nakamit nyo sa buhay. Tingnan niyo yung nakaupo sa tabi ninyo. Tingnan niyo yung nasa kaliwat kanan ninyo. Di niyo alam, baka yung isa dyan, after 30 years, siya na pala yung mayor ng Pasig City. Di niyo masasabi. O baka businessman na yan, baka doktor na siya. Di ba? Di natin masasabi. Pero simulan natin
sa maliliit na bagay. Simulan natin hindi bukas, simulan natin ngayon na mismo. At kung ganyan po ang gagawin ninyo bilang susunod na henerasyon, bilang susunod na leader ng ating lungsod at ng ating bayan, ay sigurado po ako na magiging maliwanag, mas maganda at mas maunlad ang kinabukasan ng Pilipinas. Kayo po ang pag-asa. Maraming salamat. Mabuhay ang Class of 2026.